Magandang araw po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon muli para mag-share ng ating kaalaman. At nasa falls po tayo na patay na falls. At susubukan nating mag-decode po ng ating mga markers dito na ito yung mga abstract markers po. Maniniwala man kayo o hindi ay totoo po yan. So may mga abstract markers po talaga. At pag abstract marker, ibig sabihin ay kailangan mo talagang gamitan ito ng imahinasyon ng konti para mabuo mo yung mga images na kailangan mo para makita talaga yung mga marka. At ito nga pong mga markers dito ay kailangan ganun ang gawin po natin. So yan, nasa pools po tayo. Yan po ay patay nga at walang tubig yan kasi nga tag-ulan lang at saka maulan lang ang merong pagka nagkaroon ng tubig dyan. Tapos yan, mga tumpok po yan. May mga tumpok yan na mga bato. Iba siguro yan ay naanod na lang yan na tumpok dyan. Pero may mga original po dyan na dati. So pansinin po natin yung mga marker rito na mga kakaiba. At yun ang ating pagbabasihan. At i-consider po natin na marka. So nasa inyo po yan kung maniwala kayo. So meron tayong makikita dyan na isang wall type. Okay, so wall type po yan na marka. Yan po yung kakaiba sa lahat kasi may mga wall type din dyan pero yan po yung pinakakaiba at halata mo siyang ginawang wall type talaga. At kung makikita mo sa gilid, ayan, kung sa gilid po nun ay yan, yun yung wall type din, and then may butas siya, okay, sa gitna at naka diretso po dun sa spot po natin. At yan din po ay isang eye marker din po, nakatingin po doon dyan, okay, yan, dyan po ang tinuturo niya. At dyan po yung prospect natin. So ang gawin na natin ay maghanap tayo ng mga ibang marka para matuto natin yung pinaka spot talaga. At kung mapapansin po natin yan, mayroong siyang mata at saka mata at nakatingin po rin doon sa, at saka yan po yung bibig niya at nakatingin po rin po sa doon sa iisa lang po banda. So dyan sa may nakatumpok na mga bato. So yan po yung ating pinoprospect at kinoconsider. At yan rin po ay isang parang tuka siya. So arrowhead po siya at tinuturo lang din po doon sa nakatumpok na bato na yan. At kung aakyat ka dyan ay makikita mo yung kung saan nakaturo yung tuka. So makikita na dyan parang yan ang mata niya, yung tuka niya na yan at nakaturo nga po doon. At yun po yung ating unusual na marka na nakikita dyan. At yan, doon din isa lang din po ang tinitignan ng mga marka na yan. Ayan, dyan po lahat yan. Kaya yan po yung malaking posibilidad at yung butas na yon ay doon din po nakaturo. Dyan po sila nag-meet lahat. Kaya at saka yung wall type, siyempre dyan banda rin po yon yung sinasabi niya. So malaki pong posibilidad talaga na dyan po talaga yung tinuturo nila at may deposito. Dahil po sa face marker na mga marka at mga eye marker ay meron pong laman po dyan. Okay? At nakapagtaka din dyan, may duda din po ako na hindi lang po siya tawag ito, hindi lang po may deposito dyan. Okay, isang marka din po yan na diretso yan papunta dun. Ibig sabihin may dot sa gilid, so yung deposito ay nasa side po. Ibig sabihin nasa side po ng creek yung deposito. Isa rin po yan sa nagsasabi po yan. At yung dot na rin po na yan na sinasabi niya po ay merong entrance, okay, sa mismong creek. So possible na dyan sa
may falls yan. So dinadaan kasi ng tubig yung parang pag-ong din yan na maliit. At the same time, naka-arc din siya na butas letter D na maliit, kaya possible yan ay door at nasa dinadaan ng tubig. At isa po yan sa nagbibigay ng clue sa atin, yung letter C na yan. At nagsasaad po siya ng chamber. Pwedeng chamber, pwede rin po siyang portal kasi letter C yan, entrance po yan. So ayan, so at makikita po yan pag pumunta tayo sa malayo, makikita po natin na yung letter C na yan, mas clear po siya. At tandaan po natin yung letter C din ay possible din po na nagsasaad po ng tunnel at saka chamber po ay portal po siya. Okay, so may portal dyan at malamang dyan mismo rin sa baba niya yung portal. At yan po, at panoorin po natin yung ating video na yan. At dyan po yung ating prospect nga. At tignan po natin. Ayan, panoorin lang po natin. At yan nga po ay aakyat po tayo sa taas para makita natin ng sa baba ng konti. So ayan, yan yung yung parang tuka ng ibon. Ayan, tinuturo rin po dyan sabay tumpok na bato na yan na maliliit. Ayan, same time yung yan, yung wall type na yan ay dyan din po yan banda yung sinasabi niyang deposito, at saka yung butas na yan ay nagsasabi rin po yan sa baba. Okay, nagtuturo din po yan. At kung dagdag mo yung guhit na yan ay sinasabi po na treasure under po. So yan po ang ating pagbabasa sa marka na to, sa mga marka rito. So ito'y base po sa aking experience at mga karanasan. Okay, so hindi ko naman po ito pinipilit, nasa sa inyo po yun kung maniniwala kayo or tatanggapin nyo yung aking pamamaraan. So maraming salamat po sa ating panonood, at nawa po ay pagpalain po tayo lahat ng may kapal, at sa Diyos po ang papuri. Salamat po sa palagi po niyang pag-iingat sa bawat isa. So God bless po sa ating lahat.